masaya at makabuluhang umaga dito sa Good morning, Kuya! O kanina mga kasambahay, di ba nakasama natin si Kuya Daniel sa ating segment na Rise and Shine para sa iba't ibang inspiring stories. Yes, and this time kami naman ang inyong makakabanding hanggang mamayang alas 8 ng umaga. That's right! At syempre, bago tayo dumako sa ating mga nakaka-good vibes na balita, hindi pa huhuling bumati sa ating mga kasangbahay ang ating munting kusinera. Good morning. Good morning po! Guys, good morning! So, abangan nyo ang ating dish for today. Madali lang. Hindi tayo magluluto, maghahalo-halo lang tayo ulit. Pero, siyang magugustuhan nyo to kasi medyo pagka kinain nyo to sa ibang restaurant, parang mapapaano tayo, ay, parang pricey naman nun, pero madali lang naman pala siyang gawin sa bahay. So gawin nyo na lang, sabayan nyo ako kapag meron naman din kayong ingredients ng ating ipe-prepare na dish later. Yun, no? Excited na kami. Di ba, Joshua? Tama. At bago ihanda ni Ira ang breakfast, meron munang isang mahalagang abiso from PhilHealth. Uso naman po ang malaria, kaya ingat po tayo mga kasangbahay. Nagpapaalala ang PhilHealth na kasama po yan sa mga benepisyong kanilang binibigay. Kung kayo man ay magkakasakit ng malaria, huwag po kayong mag-atubili na magpa-check up sa ospital dahil may benefit package ang PhilHealth para sa sakit na ito worth 1,170 pesos. Ito ay para sa mga outpatient. Sakop nito ang laboratory procedure, gamot at consultation. Lahat ng ito ay ma-avail ng lahat ng miyembro ng PhilHealth. Para sa iba pang detalye, iscan po ang QR code na makikita sa inyong screen o bumisita sa website ng PhilHealth para sa listahan ng mga accredited outpatient malaria package providers. Awesome! Oh, ito mga kasambahay, maiba naman ako. Baka meron sa inyo dyang wala pang government ID at gustong magkaroon. Alam nyo ba na pwede na kayong makakuha nito sa loob lang ng isang araw? Ang kailangan nyo lang kunin ay ang bagong Philippine Postal ID. Tatlo lang ang requirements dito mga kasambahay na kailangan ninyo. Una ay proof of identity. Kung wala kayong anumang valid ID, pwede nyong dalhin ang inyong birth certificate. Pangalawa ay proof of address. Isa lang sa mga ito ang kailangan nyong dalhin gaya ng barangay certificate na nagpapatunay na doon ka talaga nakatira sa address na binigay mo kung ikaw ang may-ari ng bahay o kung ikaw ay nangungupahan lang. Pwede ka ring magdala ng mga billing statement na nakapangalan sa'yo. At pangatlo ay application form. Makukuha nyo yan sa branch kung saan kayo mag-a-apply. At kapag nakompleto nyo na yan, pumunta na kayo sa pinakamalapit na PhilPost branch sa inyong lugar o kaya ay sa mga capturing post office sa mga mall. May mga mall sa Metro Manila ang nag-o-offer na makukuha mo rin ang iyong PhilPost ID sa araw kung kailangan ka or kailan ka nag-apply. 550 pesos ang kailangang bayaran para sa regular transaction at 650 pesos naman kapag rush. Amazing! Yes! At good news naman po para sa ating mga kababayan dito sa Caloocan. Hinihikayat po ang mga batang Kan-Caloo na mag-enroll sa Caloocan City Manpower Training Center o CCMTC na nag-aalok ng libreng skills training sa iba't ibang kurso. Pwede po kayong magpasa ng requirements sa CCMTC North at South mula po Lunes hanggang Huwebes 7 ng umaga hanggang 6 o'clock ng gabi, maliban na po kung holiday. And take note po magsisimula na po ang unang batch ng training sa May 11, 2026. Kaya kung gusto po ninyong matuto ng bagong skills at magpalawak ng inyong kakayahan, huwag nang palampasin ang pagkakataong makasali dyan. Sulitin na kasi bakasyon ngayon, di ba? Instead na wala tayong magawa ngayong bakasyon, ito nang gawin niyo. May matututunan pa tayo, free skills. That's right! Which is relevant kapag, for example, di ba, estudyante ka pa lang, ay hindi niyo sinasabi sa amin na habang bata kayo, mag-build na kayo ng mga skills para pagka-graduate nyo, meron na kayo kagad malalagay sa mga resume ninyo. Yes, credentials. Skills. Kasi madaming graduate, pero paano ka lalamang, di ba? Bakit gusto mong lumamang? Kasi para makuha ka sa
trabaho. Kasi Yan, madami naman. kang mga skills, di ba? Kasi minsan, pare-pareha silang graduate ng ganito. O, sino yung pipiliin natin? Siyempre, titignan nila yon kasama yun. Ako naisip ko gusto ko mag-aral ng mga ganun. Kasi yung mga ganyang mga skills, yung hindi mapapalitan ng AI, no? Oh. Kahit anong gawin, Marunong ka ba mag-welding? basic. Talaga? Mag-aral ka Sas- na. galing, Pwede ah. yan, well. Welding, woodwork, dati nag-ano kami sa school eh. Oo, Talaga? woodwork. Ang woodwork Ganda yan. ang na-try ko. Welding, hindi ko na-try. Konti. Gusto ko mag-welding. Welding, welder. Oo. Kasi Eh, pero parang diba, ang cool, oo. nakakatakot lang. Kasi natatakot ako pag nakikita ko Yung yung sa kuryente. mga daan. Parang feeling ko masakit. Parang ka lang ano, Yung mga kaputok. alipato. Alipato tawag yun, di ba? Yung nalipad na mga ano. Alipat talaga. Limango lang. Tama yung term ko ha. Pakicheck po ako kung... Baka Alam ko, alipato yung tawag. Alimasag. Kasi yung kuya ko, kaya siya... Sarap yun, ah. Medyo takot kami sa ganun. Kasi yung kuya ko, kaya siya may mark dito. Nalagyan siya nun. Oo. Baka iba tawag ko sa welding. Alipato usually sa mga apoy Oo, yung... sa mga sunog. Okay. Iba ba tawag kapag galing sa welding? Hindi Parang- alipato yun. Baka alimango. Alipato. Kasi welding siya. Parang mga galing sa sunog. Alibangbang. Akala ko yun din yung tawag doon. Pero yung mga Pero ingat nag-ano, lang talaga. yung mga nag-welding na OFWs na kilala ko. Yung meron sila sinasabi na yung mga yung nagtatanggal doon ng kalawang sa ilalim ng barko. Ang mahal daw pala ng sahod nila sa ibang bansa. Yung mga nag-welding sa, parang may tinatawag sila ng parang underwater yung ginagawa nila. Tapos wini-welding nila yung parang ilalim ng mga barko, yung sa mga kalawang-kalawang. Ang laki daw ng sahod. Tsaka Mga wala siyang OFW. wala siyang tinitingnan na gender. Actually, may mga nagsasabi pa nga na Skills gusto nila lang. babae ang kinukuha Hindi nila na meron. gender. Ikaw talaga. Hindi, meron lang na ano. Pero kasi di ba akala nila kapag sinabing welding, parang Lalaki. puro lalaki. Mas pinipili na ngayon, minsan pero kasi- meron, may mga industry na mas gusto lang din nila babae. Tapos meron industry na lalaki. Pero karamihan ngayon, balanse na daw. Hindi si pagdating sa Simon, mas welding. pinipili na babae kasi mas ano daw, Precise. detalyado. Oo, Ay, kumbaga, detalyado. Sa details. sa details daw magaling. Kayo daw, bara-bara daw kayo. Basta matibay. Basta matapos. Tapos quality. lang yun. Ganon. Yung mga Kaya akala ko welder, kasi dati maganda. more on panlalaki siya. Tapos yun pala, ay, parehas pala talagang pwede na. Eh, tigil mo na yun, mag-welder ka na lang. Kaya nga, ang laki daw ng sahod. Pwede kayo mag-apply sa TESDA. May mga libreng nga ganyan eh. ding courses. Kaso nga lang baka hindi ko mabuhat yung pang ganun. Ako yung dalhin. Hindi naman siya ganun kabigat. Hindi ba siya mabigat? Hindi ko Ay, pa na-try yung kasi. mismong battery, yung bagay sinasaksak, syempre, pwede mo naman siyang ano. Pero yung mismong tulak. pang-welding, Yung hindi pang-welding, di naman. Magaan lang yun. Pare-parehas lang size nun. Hindi ko lang alam. Baka pumbar ko, ano yun, mamalaki. Mamalaki. Kasi baka yun yung demand sa ibang bansa, di ba? Malalaki yung gamit. Next time, mag-invite tayo ng mga welder, magpaturo Oo nga, yung mga Welding ganun tayo ano. dito, no? Para mabigyan din ng platform yung mga kasangbahay natin na skilled, skilled worker worker. pala. Okay, simulan muna natin dun sa woodwork. Maganda Woodwork. yun kasi madali lang siya sa simula. Tapos tsaka tayo mag-welding. Importante yun, woodwork. Gusto ko nga rin yun, parang na-try mo. Kasi syempre, pag nasa bahay, kunwari, ikaw yung tatay, di ba? May mga minsan... Kunyari yung mga- lang, ah. Kunyari lang naman. Di ba tayo tatay eh? Huwag kang ganyan. Joshua, Ayoko muna. tatabla ngayong araw. Ayoko muna. Kunyari siya yung tatay, ano ako? Kunyari. Magiging tatay ka, syempre may mga repair. Ikaw yung Diko. Ay. Kasi may kuya na tayo, so Diko ka na. Di ko na. Na-pressure ako, ano role ko eh. Hindi, pag yung mga ginagawa sa bahay, diba, minsan may mga repair, Oo. minsan. Nalala ko kasi yung tatay ko, na may mga minsan may aayusin kaming mga kama sa bahay, may kailangan, kumbaga, hatiin na kahoy. Siya na Hatiin? gumagawa. Siya na gumagawa instead na naghahanap pa siya ng Babayan. karpentero, Tsaka diba? yung sa Diba yung may ano, skills yung ka? electricity. Di ba yung Ah. nagpapalit ng mga ganun? Bombilya. Nanay ko ang galing sa ganun. Nung nawala yung tatay ko, inaral niya. Kasi nga, walang gagawa sa bahay namin. Di mo pa na-try mag Woodwork, hindi Oo. pa yung Talaga? Hindi pa. Kahit sa school, Na-try mo wala lang kayong pag TLE. ano. Sa ano lang, siguro Lagari. yung sa school, Lagari. high school. Oh, lagari lang. Yun, ganun. Lagari ng kahoy, ganyan. Pagdidikit ng kahoy, yun lang mga na-try. Mag-martilyo. Martilyo. Ang laki-laki ng Martilyo. backyard nyo, hindi nyo nagawa. Martilyo, nung ano kami, parang TLE subject na sa Diretso? school. Diretso yung pako? Ha? Hindi nagiging gano'n? Hindi, 3 palo sa pako, 3 palo sa daliri. Pa naman. Kaya mag-ayong isa ko man. Magatong isa ko simula. Pero ayun nga, natutunan ko yun nung TLE subject namin. Yung mga ganun. Pero parang nakokontian pa ako. Parang introductory lang yung naturo sa amin. Uy, pero TLE. maganda yan kasi ngayon 'di ba yung mga kabataan, wala nang masyadong ganyang mga activities sa school, puro AI na, di ba? Konti na lang Puro yung mga- online na lang. Skilled workers talaga. Saka maganda may ibang pinagkakaabalahan ngayong bakasyon. Natutuwa nga ako sa pinsan ko kasi nag-work, nag-ano
siya, nag-aaral siya magbarista ngayong bakasyon na nila. wow. Ilang taon pa lang yun, 17. So nakakatuwa. At least nag-a-acquire sila ng ibang skill habang bakasyon. Importante yan, ang skills. At yan ang ilan sa ating good news for today. Humingi naman tayo ng update sa ating munting kusinera na si Ira. Ano bang prepare mong dish this morning, Ira? Eto na nga! Good morning ulit sa inyo mga kasangbahay at di ko na patatagalin. Eto ang ating gagawin for today, ang kani salad. So sabi ko sa inyo kanina, no? Nakikita nyo to sa ibang mga restaurants, specifically sa Japanese restaurant, meron nitong kani salad. Tapos minsan mapapa-ouch kayo talaga sa presyo kasi parang ang mahal niya. Pero kasi yung mga components nito ay medyo marami. Kaya isa-isahin na natin ang ating ingredients for the kani salad. So meron tayong romaine lettuce. Ito ay base lang ng ating kani salad para matawag siyang salad. At syempre, kailangan natin ng kani or crab stick. Yan, ito ay pinirapiraso na natin para maging ano siya, mas thin yung pinaka-slice niya. Meron din tayong carrots, cucumber, at meron din tayong ripe mango na kinut na natin into cubes. And for our dressing, meron tayong Japanese mayo, meron tayong honey, soy sauce, or preferably yung soyu yung gagamitin natin, or yung brewed soy sauce. Meron din tayong sesame oil and sesame seeds for our garnish. And salt to taste lang, yung mismong ating dressing. Okay, so tuturuan ko muna kayo. Ang salad, mga kasangbahay, meron siyang 4 parts. Wow! So meron tayong base. Ito yung tinatawag natin na pinakapang ilalim niya. So ito yon, yung gagamitin natin, yung ating romaine lettuce. Ito yung pinaka, parang higaan ng ating salad. So meron tayo ding body. Ito yung second part nung ating salad. So ito yung nakapaloob dun sa ating mismong mga ingredients katulad nito. Yung kani, yung carrots, yung ating cucumber. Ito yung pinakalaman ng ating salad. Tsaka yung ating mangga. Tapos, meron tayong dressing at meron din tayong garnish. So, meron tayong base, meron tayong body, meron tayong dressing, at meron tayong garnish. Yun lang itatandaan nyo kapag gagawa kayo ng salad. So, kung anong meron kayong ingredients, kayo nang bahala doon. Tapos gumawa na kayo ng sarili nyong salad. Okay, let's start. Paghalu-haluin muna natin yung ating mga components for our dressing. So, unahin natin yung Japanese mayo. So, I think ito ay kulang. So, tayo ay magdadagdag. Magtatansyometer lang tayo. So, about ano siguro? 3-4 tablespoons of Japanese mayo. And then, lagay tayo ng konting honey. Yan. To balance lang yung mismong flavor. Pwede rin namang sugar yung gamitin nyo dito, pero syempre, kung medyo health conscious kayo, okay na din na honey yung gamitin nyo. Or allulose. Tapos ito, about a teaspoon of brewed soy sauce. And a teaspoon din ng ating sesame oil kasi medyo matapang siya. Yung sesame seeds, pwede nyo siyang i-toast or pwede hindi nyo rin siya i-toast kasi medyo matapang na yung oil natin. So, eto, hindi siya toasted. So, pwede na tayo maglagay ng konti to incorporate lang yung bite nung mismong sesame seed. Okay, tapos, haluin lang natin siyang ganyan. So, mix-mix lang until lahat ng components natin magdikit-dikit at mag-incorporate na yung flavor. Ayaw naman natin na lunod yung mismong body natin ng ating dressing. So, this is enough. So, makikita nyo, di ba, merong mga nabibili na instant na ganito, yung roasted sesame dressing. Ito po yun. Yan. So, di na kayo kailangan bumili nun. Kung meron naman din kayo nito sa bahay na mga ingredients. And then, lagay na natin yung cucumber. Tapos, yung carrots. Haluin muna natin. I like kasi na hindi ko dinadump lahat ng ingredients para nakukoat natin properly ng dressing yung bawat component natin. So, see? Wow! Kita nyo? Sobrang ano siya, parang malabnaw. Tsaka natin ilagay yung ating kani. Yan. O, di ba? So, tsaka natin siya
haluin uli. Sobrang bilis lang nito mga kasangbahay. Actually, kapag sinerve nyo to, matutuwa yung mga family members nyo, mga friends nyo. Kasi this is super easy and super yummy as well. Lalo, if very high quality yung binili nyo na crab stick. Ayan, so sakto lang siya. Tsaka tayo ngayon maglalagay ng mangga. Kasi alam natin, di ba, ang mangoes ngayon ay in season. So this is the perfect time to incorporate this sa inyong mga salad. Katulad dito sa kani salad natin. Kaya ako hindi siya sinabay dun sa paghalo kanina kasi may tendency na madurog kasi sobrang lambot ng mangga. Ayan. Baka naman maging mango salad to. Tansyahin nyo rin. Ayan. Kasi, syempre, kaya nga siya kani salad, dapat marami yung kani. Ayan. So, at this point, di na ako naglagay ng salt kasi sobrang malinamnam na yung soy sauce natin. Tsaka yung Japanese mayo, kung di nyo alam, mga kasangbahay, meron na rin siyang incorporated na sodium, MSG. So, ayaw naman natin na sobrang maging maalat yung ating dish. Okay. Ngayon, eto okay na siya, pwede na natin siyang i-plate. Basta nahalo nyo na po siya properly, pwede na yan. Diba? Sobrang bilis, mga B. Linisin lang muna natin itong nasa harapan ko. Tapos, tsaka tayo mag-plate. Ayan. So, what I like doing is, I put, unti-unti lang. Ayan. Tapos, eto. And then one more. Yan. Para mataas. Tapos, tsaka tayo mag-season, mag-garnish ng konti pang mangga. So, double purpose yung ating mangoes. Pwede siya as garnish, pwede rin as part ng body. And then, Amazing! we'll put the sesame. Ang ganda. First time ata ako nag-plate ng maganda. Naglagay Wow. tayo ng sesame seeds. And that's it for our kani salad. Okay, bawal daw galawin. Yan na, ang ating kani salad. Nagawa na ako ng batch. Ito, buhatin daw. Wow! Ito na po, ang gawa ng inyong munting kasinera. O, di ba? Di man lang tayo pinawisan. O, dali ko na to sa inyo dyan. Okay na, nangangawit na ako. Ito na, guys. Kani salad. Ang sama ng tingin mo Oo, mukhang masarap eh. Iba Kani yung salad. tingin yung Mangga, mga may gulay. mangga pa. Paborito ka ate. Tsaka may strawberry. Wala ka naman strawberry. Mangga lang, tapos ano. Walang lagyan. Pwede naman. Parang magbe-blend ba yun? Uy, masarap yung may strawberry. Nakain ako ng Talaga? salad na merong Akala ko strawberry. kani salad ng strawberry. Okay. Kani May salad. strawberry. Baka saan tayo mga recipe Oo nga mapunta, eh. no? Balikan na lang natin yung malaria package para sa members ng PhilHealth. Kung kayo man ay magkakasakit ng malaria, huwag po kayong mag-atubili na magpa-check up sa ospital dahil may benefit package po ang PhilHealth para sa inyo. Again, ulit po natin na worth 1,170 pesos. Kaya, iscan nyo po yung QR code na makikita nyo sa inyong screen or visit the website ng PhilHealth para sa mga listahan ng accredited outpatient malaria package providers. Huwag nyo po itong palalagpasin. Ang maganda, alam din nila yung mga accredited nga kasi baka mamaya, kung kailangang emergency na, tapos yung mapuntahan nila hindi pala accredited. Ako, sayang yung oras na. Lalo na sa mga ganyang case na malaria cases talaga. Kailangan yan. Importante Hindi yan dapat na pinapatagal. Tama. O eto, dahil summer na naman mga kasangbahay, marami po sa atin ang excited gumala, mag-swimming at mag-family bonding. For sure, excited na excited po ang mga bagets ngayong bakasyon. At para mas ma-enjoy natin ang ating summer getaway, may outdoor safety tips for kids this summer si Dr. Lily Rosario, isang pediatrician.
Summer na naman, so handa na po tayo sa pagbabakasyon at pasyalan po. So mga magulang, kailangan po natin na magkaroon po tayo ng safety tips o konting kaalaman para dito for this summer. Ako po si Dr. Lilian Rosario, isang pediatrician po sa Perpetual Health Medical Center, Las Piñas. And now, magbibigay po ako ng safety tips for kids this summer. Kung kayo po ay may mga anak na less than 5 years old, so ito po yung mga dapat nating pag-ingatan. So una po, water safety. So madalas po nagsiswimming po ang mga bata. So ang ano po natin dito is one-on-one po ang pagbabantay. Ngayon po, dahil po sa sobrang init, so pag nasa palaruan po, subukan nyo po na hipuin po yung mga padulasan, mga duyan, kasi po kapag po ito mainit, pwede pong mapaso ang mga bata. Tapos po, meron po tayong tinatawag na sunscreen, ano? So, kailangan po, every now and then, lalagyan po natin ng sunblock yung bata. Siguro 30 SPF protection po, maaari na po yun. And at the same time po, meron po tayong tinatawag na boundary system. So, kailangan po, alam po ninyo kung saan gumagalaw itong mga less than 5 years old. Kasi po, curious sila, pero wala po silang sense kung meron pong panganib sa paligid. So for 6 to 10 years old, ang ano po natin dito, so may konting kaalaman na sila, pero kailangan pa rin po ng body system. Kailangan pa rin po may kasama tong mga batang to. Tapos po kung mahilig po silang magbisikleta, kailangan po yung karapatang ingat po, meron pong helmet, mga knee pads, no po, tapos hydration, kailangan po sila pinaiinom din po every now and then. And then, pagka naman po sa init, po, ganun pa rin po, sunblock ang kailangan po natin. So matotal po, sunblock, hydration, at saka po yung sapatos po nila, kailangan po closed shoes kasi po mas madalas po tumatakbo po itong mga ito, no? Tapos po sa kasuotan, mas maganda po na cotton wear, yung ating mga gamit po para po mas presko po para sa mga bata. Sa mga magulang po na mahilig po mag-iwan ng mga anak sa sasakyan, wag na po natin itong ulitin dahil po marami pong panganib ang paaaring mangyari po sa bata. As much as possible, one-on-one po ang pagbabantay natin sa ating mga anak at kung maaari po, iwasan po talaga na iwanan ang mga bata sa sasakyan. So, general reminder po, ang mas maganda po sana na talaga po ang bantay po natin sa mga bata is arm reach, lalo na po yung mga less than 5 years old, Kasi sila po, curious sila, pero hindi nga po nila nalalaman kung may panganib o kung ano man po ang pwedeng mangyari sa kanila. Pangalawa po, bukod po dun sa body system natin, kailangan po meron kayong boundary marks na dapat po sinasabihan nyo po yung mga bata na wag silang lalagpas dito sa area na ito. Kailangan po masabihan sila na lalo na po yung mga 6 to 10 years old. Medyo nakakaintindi na po sila pero as much as possible po, kailangan po talagang nasusubaybayan po ang mga batang ito. Once again, I'm Dr. Lilian Rosario, isang pediatrician sa Perpetual Health Medical Center, Las Piñas. So sana po, meron po kayong natutunan sa ating safety tips for this summer. Yeah. Para sa mga mag-outing, importante yan tips na from Doc Lily. I-take note. O, kamusta yung salad ni Ira? Gusto niyo ba tikman? Ito, pwede na to. Taste test. Haluin ko lang tong isang batch pa natin. Oh, taste Kaso wala pa tayong tinidor. Kinukuha pa yung batch. tinidor. Dahil yan, Pero habang kumakain ba hintay. kayo ng kanin salad? Salad, oo. Kanin, Anong hindi. salad? Oo, basta lahat ng salad kumakain ako. Nalala ko doon. Try mo yung potato salad. Oo, gusto Ay, mo yun? masarap din Gusto mo yung yun. potato salad? Yung mayroong may paminta yun, di ba? Yung mga something. Oo, nakain ako ng ganun potato salad. Anyway, habang pre-prepare natin at mag-taste test tayo, greetings muna tayo. Binabati ko lang muna good morning. Ang Miranda Resurrection family, Victor Hina family, si Goku, si Tala, at si Sam. Good morning! Good morning po. Si Broski, baka may kapatid. Binabati ko kayong lahat. Greetings to you all. Ayan, binabati ko rin ang We come in aking peace. mamsi.
Hello, Ma'am C! Of course, good morning din sa lahat ng mga kasambahay na nakatutok ngayon. Are you looking for high-quality skincare that won't break the bank? Visit BeautyWorks Plus Aesthetics Lounge and Trading Center located at Rizal Avenue in Taytay, Rizal and the Big Orange Building in Caloocan. Nag-offer po sila ng wide range of beauty treatments. Kaya punta na po kayo sa kanilang mga branches. Thank you, Miss Glenda Vasquez, for taking such great care of my skin. BeautyWorks Plus, affordable treatments, amazing results. Siyempre, wala kayong nakikita ditong aksidente. Maraming salamat po sa Natural One Salon o kahit na mukha tayong haggard, di pa rin tayo mukhang haggard kasi maganda yung hair natin. At puntahan nyo lang sila sa kanilang mga branches sa Taguig, sa San Juan at sa Angeles. Pampanga, Natural One ang #1. Amazing. So amazing! Maraming salamat sa lahat ng mga nanood sa atin. Simula kayo na sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Samahan niyo ulit kami bukas for more interesting activities dahil mas masaya ang umaga sa Good Morning!